Magandang buhay mga kananay! Andito na naman ang inyong bungangerang high blood! Nako! Dahil araw ng kamatayan ng aking biyanan na lalaki, ay napagkasunduan namin ng aking pamilya na umuwi ng Nueva Ecija nang makatirik din ng kandila sa kanyang puntod. Oh, nako mga kananay! Baka ibang nasa isip nyo, tirik sa kandila, hindi tirik ng mata! Nako, ngunit hindi pa man kami nangangalahati sa aming pupuntahan ay eto, nagkakaproblema na sa aming sasakyan. Nako, pinapainit talaga ang ulo ko ng aking pamilyang to. Nagpagas lang kami ay ganito na nangyari sa makina ng sasakyan namin. OMG, bakit ganito? Ay paliwanag nyo nga! Agad naman pumasok sa isip ng aking asawa ay baka naman humina ang baterya ng aming sasakyan. Kaya eto, todo ang start niya. Ngunit wala pa rin talaga. Nako, talaga naman pinapainit ang ulo ko. At sa wakas nga ay umandar na ulit ang sasakyan namin. Kaya ayan, makakauwi na kami ng maayos sa Nueva Ecija. At umandar na nga at nakaalis na kami sa aming kinatitirikan. Ngunit eto na naman, huminto na naman ang aming sasakyan. OMG, ano naman ba talaga? At eto, at bubuksan na naman ang hood ng aming sasakyan para masilip kung ano ba talaga ang naging problema. Naku, talaga naman, hanggang kailan pa ba kami makakauwi ng Nueva Ecija nito? Baka gabihin naman na kami neto. At todo silip nga ang ginawa ng aking mag-ama sa makina ng aming sasakyan at baka meron namang hindi na ikabit na sensor. At eto, ichinik na naman ng aking asawa ang battery ng aming sasakyan. Dahil meron silang ikinabit dito, yung pan. Ay nako, nirekta niya pala dito sa battery ng sasakyan. At hindi nga lang battery ang chine-check ng aking asawa, pati ang air cleaner ay tinanggal niya dahil baka barado na ito. Nako, isa rin ito sa nagiging cause ng pagkasira ng makina. Kaya eto, tinanggal na ng mag-ama ko. At eto na nga, ikinakabit na ng aking asawa ang takip ng lalagyan ng air cleaner. Nako, baka naman talaga pagka pina-start na nito ay baka umandar na. Kaya tara, subukan na ulit. At umandar na ang aming sasakyan, ngunit may nagbabantang ulan. Nako, talaga naman, sana hindi naman kami maabutan. At eto nga, isinara na namin ang hood. At nako, hindi na naman nag-start ang aming sasakyan. Nako, pinapainit talaga ang ulo ko. Mukhang dito yata kami matutulog sa daan. At todo nga pa start ng aking asawa dito sa aming sasakyan, ngunit ang aking mukha ay hindi na maipinta. At dahil hindi na maipinta ang aking mukha, eto ang aking bunsong anak, inaaliw ako para mawala ang init ang ulo ko. At binuksan na naman nga ang hood ng aming sasakyan upang i-check kung ano naman talaga ang problema. Ngunit ang mukha ng aking anak ay hindi na rin maipinta. Naku, talaga naman, ano ba talaga ang sira nito? Ngunit hindi nawawala ng pag-asa ang aking asawa. Kaya eto, tinulak na lang ng aking mga anak ang sasakyan namin. Naku, talaga naman, hanggang kailan kami magtutulak? O eto, umandar ng sasakyan. Ayun, habulin na lang ang sasakyan para kami makasakay na. Nako, gabi na. At eto na nga, umandar na nga ang aming sasakyan. Nako, sana naman wala na magiging aberya. Nako, talaga naman. Nako. Ang naging problema nga ng aming sasakyan ay nirekta ng aking asawa ang fan doon sa may baterya. At tayo nga tanggapin ng computer box na nirerekta ang fan doon sa may battery dahil nakakunik ito sa kanya. O, sa mga mekaniko dyan, wag nyo akong ibabash dahil ito lang naman ay experience namin sa aming pagbabiyahe. Nako, ngunit nawala ang init ng ulo ko at ito, nagtatawanan kami dahil meron kami nadaanan na may masangsang na amoy. Nako, nadaan pala kami dito sa may
Hacienda Luisita. At hindi pa man kami nakakalayo sa aming pagbibiyahe at eto na naman, huminto na naman ang aming sasakyan. Nako, umiinit na naman ang ulo ko. Oh, ang puso! Mabuti na lang at dito kami nahinto sa may halaman na. Nako, gumaan ng pakiramdam ko. Easy ka lang, cool ka lang. At eto nga, itinulak na naman ng aking mga anak ang sasakyan na para umandar na naman. Ay nako, ang naging dahilan ng pagpatay ng aming sasakyan ay dahil binuksan ng asawa ko ang aircon ng aming sasakyan. Nakalimutan niya, tinanggal niya pala ang pagrekta ng pan sa battery. Kaya yan, tumaas ang temperature at eto, pinagtulak na nga. Ay nako, talaga naman, hanggang kailan kami? At ayan nga, may nagmagandang loob na gustong tumulong sa amin dahil ang akala niya, naubusan kami ng gasolina dahil nakita niya nagtulak ang aking mga anak. Nako, uminit na naman ang ulo ko. Oh, ang puso! At umandar na nga ang aming sasakyan at dire-diretso na hanggang sa pag-uwi. Nako, talaga naman. Nako, ang dami naming pinagdaanan. Hindi na kami makarating ng maaga neto sa aming pupuntahan dahil gagabi na kami neto. At nakarating na nga kami dito sa bukid ng aking biyanan at naabutan ko ang aking bayaw na nagpupulak ng puno ng saging at dahil ang bunga neto ay kinuha na niya at ang katawan neto ay pinupulak niya para ipakain sa bibe. Dahil ang katawan ng saging ay gagayat-gayatin mo nga lang at babayuhin mo lang at lalagyan mo ng darak at pwede nang ipakain sa bibe at napakataba naman ng mga bibe at mga manok. O ayun, makita mo naman na may mga alagang manok ang aking bayaw. Ayan. Nako, mukhang masarap na naman ang aming ulam mamaya. Sinampalukang manok. At tingnan ko rin pala ang bukid. Nako, nagagayak na pala sila at nakita ko meron na rin palang punla. Nako, malapit na rin pala ulit magpatanim. Nako, kung masipag ka talaga, meron kang aanihin. Kaya meron ka na naman kaming aanihin na bigas. Nako, talaga naman. Nako, hindi na nga pala kami makarating sa sementeryo dahil gagabihin na kami. Kaya nako, maraming salamat sa mga nanood. Sana hindi kayo naririndi sa bunganga ko ni Bungangerang High Blood.